What's up, KG? So, welcome back sa ating segment na Codex at pang 27 days na ng ating paglalakbay dito sa Codex. So, nagkaroon na naman tayo ng Master Quest at yun ang i-check natin ngayong araw. So, may bago tayong susubukan na isa sa mga feature kung saan nagkakaroon ng burning rate ang Axie Infinity. So, ito yung naging dahilan dati kung bakit tumaas yung SLP, yung AXS, no, noong 2021. So, yun ang naging task natin ngayong araw at titingnan natin kung paano yung sistema ng ginagawa doon sa system na yon. So, tingnan na natin. Check na natin ang ating mga bounty board. So, sa ating unang task, so, win 1 rank in arcade battle. So, okay na tayo dyan. Naglaro na tayo kanina. Buy 15 Coco Choco. Buy 1 consumable. Buy 1 premium na Coco Choco. Tapos, open a premium pouch. So, ilang buy na to? 3 buy. So, bari 2 buy lang kasi buy 15 tsaka buy 1 premium lang naman tayo kasi okay na tayo dun sa isa. Ayun, so meron tayong Master Quest na breed any reptile Axie. So, ito muna una nating isi-settle ngayong araw na ito para makita natin kung paano ba yung sistema ng pag-breed, no? At yung isa naman is Speed 5 regular Coco Choco to any evolved Axie, no? So, dito muna tayo sa breed any reptile Axie. So, dito sa breed any reptile Axie, yun nga, gaya ng sinabi, so, kailangan natin mag-breed ng reptile. So, ang pinakamagandang strategy dito, guys, is maghahanap ka ng Axie mo na virgin pa. Ibig sabihin, hindi pa siya nabibreed. So, meron ako dito kay Elara at kay Hip Hop. So, bakit sila yung napili ko na mag-breed? Kasi, halos parehas sila ng parts. So, sa mata, sa mouth, at dun lang sa head sila nagkakatalo. So, dahil poison team, mga aking mga Axie, so, malaki yung possibility na yung small frill, tapos yung green thorns kasi yung nasa back, tapos yung tenga nila na small frill, tsaka yung pang stand, yung rosa, tsaka yung tail, malaki yung chance na yun na makuha nung magiging offspring nila. At isa pa, dahil hindi pa sila nakakapag-breed noon pa, so mas mura yung magiging magagastos natin na SLP at AXS. So, tingnan muna natin kung magkano magagastos natin kapag ginamit natin yung strategy na yon. So, pili tayo ng si Elara. Tapos, si Hip Hop. Yan. So, magagastos natin sa kanila is 1,800 na SLP at saka 0.5 BAXS. So, tingnan natin kung magkano yung 1,800 na SLP. So, inanda ko ng ating calculator. So, 1,800 SLP times mo sa, ang price kasi ng SLP ngayon, 0.043 ang SLP. So, 0.043. So, makakagastos tayo ng 77 pesos plus yung BXS. So, tingnan natin yung presyo ng XS. Wala, yun. Ay, walang price ng wala pala akong BXS, no? O, i-assume na lang natin na siguro mga 80 pesos hindi, ano na lang, swap tayo. Tingnan natin kung magkano ang isang AXS. Dito tayo. So, 1 AXS. So, ang 1 AXS ay 84 pesos. So, kalahati nun. So, nasa 42 pesos. So, magagastos natin sa pag-breed plus 42 pesos. So, 119 pesos yun lahat. Nasa 120 pesos ang magagastos natin doon sa process ng pag-breed. So, kung 120 pesos yan nyo, so parehas yan, no? Wala pa silang breed count parehas. So, tingnan naman natin kapag mataas yung breed count. Sabihin na natin ito, kagaya nito ni Helios na 5.7.
At hanap pa tayo ng mataas yung breed count. Marami akong mga virgin Axie dito eh. Yan natin yung iba pang mataas ang breed count. Ito meron tayong 4.7 pero hanap din tayo ng 5.7, baka meron pa dito. So naging task kasi natin is reptile. So dahil ang reptile kasi is nakatali yan sa mga poison axis. So pinili na lang natin yung mag-breed talaga ng pang poison axis. So pwede naman ako mag-breed ng kahit ano rito. No? Ito sana naisip ko rin to si ito, yung Axie 1165 na to. So ito kasi brinid ko lang din to. So ako yung nag-breed niyan. Kaso pangit yung parts niya. So mas malaki kasi yung chance na maganda yung parts na ng magiging offspring pag yun yung naging combination ng ginawa natin. Pero hanap tayo ng mataas ang rito. So yung 4.7 lang ata yung pinakamataas, no? Makakita pa tayo dito. Madalas kasi binibili ko talaga yung mga wala pang breed count. Kasi if ever na maging maganda ulit yung breeding is talagang So ito yung nagpataas sa price ng SLP dati, yung breeding. Kasi nababurn yung nagagamit yung SLP. At dahil doon, tumataas yung presyo ng demand dahil marami nagbi-breed, so mas tumataas yung presyo. Kagaya ng SLP, yung excess, ganun din. So nakita niyo naman yung kung ang kailangan dito is yung BXS mo. Sa ngayon kasi yung BXS mo, pwede kong gamitin yun, yung mga nakuha natin mga rewards at yung ating SLP. So try na lang natin yung 4.7. Wala pala akong 7.7 dito na Axie. Madalas kasi yun ang nire-release ko dati, yung mga 7.7 na Axie, yung hindi na siya pwedeng i-breed. So ito na lang 4.7. So magagastos mo dyan is 15,300 na SLP. So pag kinumpute natin yung 15,300, i-multiply natin sa 0.043. So yan ang magagastos mo. So kung ganyan na yun naging 657 pesos na. 'Di ba? Ang laki na ng mo, gastos mo talaga dito. Once na ganyan nakalaki taas yung breed count mo. So kailan nangyayari to? Kapag nagpapaulit-ulit ka ng mga binibid, pinaparami mo. So ito yung pwede mong gawin, no? Lalo na kung mabenta kunwari yung mga poison team, breed ka lang ng breed ng mga ganitong Axie. But the same, 0.5 lang din yung BXS na magagastos mo. So, punta na natin si Elara at si Hip Hop. So, si Elara yung magiging dominant natin. So, siya yung pinakang pagkukuhanan ng genes. At yung magbi-breed ay si Hip Hop. Yan. So, dito, magagastos natin is 120 pesos na kagad. So, i-release na natin dito yung ating magiging gastos. So, 120 pesos yan. So, approve na natin. I-breed na natin sila. Tapos, approve SLP. Yan. Okay, let's breed. Uy. Gas limit. Ayun. 1 Axie. Nangyari. Ayan, so magkakaroon tayo ng egg at mamaya once na dumating yung egg, bibisitahin natin yung egg. Tapusin muna natin yung ibang yung iba nating task. So screenshot natin ito. Ayan. Tapos tingnan natin yung iba nating mga task. So 120 pesos ang nagastos natin doon sa pag-breed. Which is lugi ka lalo na kung pangit yung makukuha mo. So magiging floor axle lang din siya tapos nasa 40 pesos, 30 pesos lang yung magiging niya. So dumidepende talaga sa breed. Pag sinuwerte ka sa breed, mas mataas yung magiging price ng iyong Axie, no?
Ibisitahin din natin mamaya yung ano, yung marketplace kung magkano yung ganun. Kunyari makuha lang yung tatlong parts, small frame, green turns, tsaka yung gila. Kasi doon sila magkakaparehas eh. No? Kung makuha lang yung tatlong yun, tingnan natin kung magkano yung price. No? So, punta tayo sa buy 15 Coco Choco. Yan, buy 15 tayo ng Coco Choco. So, USDC ang ating gagamitin. Hindi, hanap na tayo ng medyo marami to, no? Tatlo lang siya. So, dito tayo kay 3,000 yung binibenta. 15. So, magkano yan? 0.31 USDC. 0.31. Yan. Tapos, yung isa natin task ay so, okay na yung buy one consumable. 15 na binili natin. Tsaka buy one premium Coco Choco. So, sa buy one, dito na tayo kay 83. Buy one premium Coco Choco. So, USDC ulit natin gagamitin. So, 0.57 naman. Ating magagastos. Yan. So, 35 pesos siya. So, mas mahal pa siya, no? Kaysa sa 15 na. Yan. Tapos, punta naman tayo sa open a premium pouch. So, roll tayo ng premium pouch. Mababawasan ang ating ano. Nakatipid tayo dahil nagkakaroon tayo ng free roll. No? Malay mo, makakuha tayo ng rare na Axie. So, sana makachamba ng rare Axie, no? Para maganda-ganda man lang ang ating pag-roll. Yan. So, wait for 2 minutes daw. Check na natin kung dumating na yung ating egg. Dito muna tayo. Feed 5 regular Coco Choco to any bulk Axie that you own. So, feed 5 regular Coco Choco muna tayo. Feed 5. Feed 5 regular Coco Choco. At so, ito na lang si Princess ang ating feed. Ayan. Yung. So, nakapag-feed 5 na tayo ng ating Coco Choco. Mamaya, check din natin kung ano yung nakuha natin sa ano. So, try natin. Tingnan natin kung pwede na. Refresh muna natin to. Tingnan natin kung mabiverify na. Medyo matagal ata yung paglabas ng ano, no? Ang egg. So, win 1 na ng battle. So, okay na tayo dyan. Tapos, sa buy 15, Coco Choco, okay na. Buy 1 consumable. Buy 1 premium. Open na premium pouch. Okay na rin yan. Tapos, sa breed any reptile Axie, okay na rin. Plus, verify feed 5 regular Coco Choco. Ayan. So, okay na. So, tingnan natin ang ating rank. Kung pangilan na tayo ngayon. So, swerte no, nakadalawang master quest tayo na magkasunod na araw. So, pang 1151 tayo. So, umakyat tayo ng konti. So, pang 7th day, so nakahabol tayo. No, yung pang 27 ngayon, so tama lang sakto, level 7 tayo. So, nakahabol tayo. So, pang top 26 na tayo sa ating premier pool. So, sana bukas last day, medyo maganda-ganda ulit ang maibigay na master quest. At syempre may reward tayong dalawa. So 0.4 bali 0.8 BX. So dalawa yung nasa pool nating rewards ngayong araw. Ayan, 0.4 BXS plus 0.4 BXS. So 0.8 BXS sa ating nakuha na ngayong araw. Ayaw nung isa. Daya yung refresh natin. Tingnan natin kung maabutan natin yung egg kasi ang matagal ang delivery ng egg. Check natin dito sa ating so may 132 Axie tayo. Filter natin egg. Yung egg.
Ayun. So, meron tayong egg. Ayun. So, reptile ang ating egg. So, hindi pa natin alam kung ano magiging parts nito. So, tingnan natin sa marketplace. O, ba't dito? So, hindi nagpupunta sa website, no? So, saka na lang natin tingnan. Pero reptile siya kasi yung kanyang egg ay pang reptile. At tingnan natin kung ano nakuha natin sa consumable. Tama ba? Tingnan natin sa consumable. Ano nakuha natin? So, Coco Chocolate siguro nakuha natin. Hindi na natin inantay yung ano kasi malas talaga tayo sa ano. Pero check natin sa Axis. Malalaman naman natin yun kung maganda nakuha natin. Wala, nakakuha tayo ng magandang Axie. So, collectible. Any collectibles tayo. Yan natin. Kung nadagdagan natin collectible, so ibig sabihin, nakakuha tayo ng maganda. So, hindi tayo nakakuha. Ba yan, nakangarap talaga makakuha ng collectible sa premium pouch. Ano ba naman yan? Yun. So, balik tayo sa ating bounties. So, titingnan natin to. So, pang top 25 tayo. At nakapagdalawang ano tayo ngayon. So, 0.8 na ang ating naging rewards ngayong araw na ito. Pero may additional tayong gastos kasi nag-breed tayo ng 120. Pero may egg naman tayo nakuha. So, malalaman natin yun kung kailan na pwede mapisa yung ating egg. At syempre, titingnan natin kung siswertein ba tayo doon. Siguro bago matapos din yung alam ko 7 days yun bago mapisa. Pero sige nga, tingnan na nga natin. Tingnan na nga natin yung egg natin na yun. Nag-ano kasi hindi siya na diretso sa sa marketplace. So pagka clinic mo yung marketplace mo, so diretso siya dito. So tingnan na nga natin dito. Sa marketplace kung kasi nandito yung mga information nasa marketplace yung information kung ilang araw bago mapisa, mga ganun. Ayan. So 4 days, bali 5 days siya bago mapisa. So dito natin malalaman kung ano magiging parts ng ating egg. 4 days and 23, bali 5 days. Malalaman natin ang ating bagong Axie kung ano ang ating makukuha. Yan. So maraming salamat sa inyong lahat, sa ating mga supporters and subscribers. Thank you so much sa inyo. I-like and share lang ating mga videos. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa aking channel, consider to subscribe, lalo na kung nag-aabang ka ng mga Axie update. No? So dito tayo, hindi tayo bias. So gusto natin sagutin dito yung mga tanong, lalo na ng mga marami at mga gusto pumasok, kung worth it pa ba itong Axie Infinity, kumikita ba ba? Ito yung mga bagong sistema na ini-implement nila dito sa Axie Infinity. So, isa din tayo sa mga critic pagdating sa ginagawa na Axie Infinity. Hindi ako pabor dun sa mga ideas o yung mga pinapatupad nila. At syempre, hindi naman dahil hindi ako pabor, antay ako. So, gusto ko rin silang mag-improve. So, gusto ko rin makatulong sa community kahit papaano na maging mulat. Lalo na kung mas marami kasing tao na nagiging unaware sa mga nangyayari. The more na hindi makakatulong tayo para mag-improve pa yung sistema ng Axie Infinity. So yun lang, maraming salamat sa inyong lahat at magkita-kita lang tayo sa arena. Game on!